Hallelujah. Hallelujah! Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. 우선 just a minute. 우선 한국에서 이번 선교단은 제가 불가피하게 그냥 영어로 준비를 했어요. 부족하지만 왜냐하면 여기 계신 분들이 따가로는 이 루카스 목사가 따가로를 하고 영어를 내가 하면 그러니까 한국말로 하면은 영어로 했다가 딱 한국말을 뜻이나 그러니까 말을 잘 정확하게 다 못해서 영어로 하면 전달력이 있다고 그래서 불가피하게 좀 잘난척해서 온 게 아니라 부족하지만 했고 한국 분들이 돌아가서 제가 이 원고를 한글로 된 게 있거든요. 준비하면서 부족하지만 하는 걸로 알고 있고 여러분들이 양해를 좀 해주시면 좋겠고 여기 분들이 이제 반은 또 영어를 알아들으신대요. 아주 어린애 말고 노인네 말고는. 그러니까 제 얘기를 바로 알아들을 수도 있고 또 통역을 통해서 알아들기 불가피하지만 변명 아닌 변명을 했습니다. 할렐루야. Hallelujah! Let us pray. Tayo po ay manalangin. God loves you. Iniibig tayo ng Diyos. I praise the living Lord. Pinupuri ko ang buhay na Panginoon. I recommend praise everyone who has the joined us this purpose and praise of the grace today in the name of the Lord. Akin pong wini-welcome at pinagpapala ang lahat na nag-join sa napakahalagang lugar ng biyaya ngayon sa pangalan ng Panginoon. I pray that you will be at the road of the today and then pass away. Akin pong idinadalangin na atin pong makapaniig ang Panginoon ng pag-ibig ngayong araw at sa mga nakalipas din. Darkness not us not the cogen's right. Ang kadiliman ay hindi kilala ang liwanag. The world used to today is the next to the mean the individual. Kaya ang salitang mundo sa teksto natin ngayong araw ay hindi po nangangahulugan ng iisa lamang. John does not use the word in the study with the sense. Hindi po ginamit ni Juan ang salitang sanlibutan sa sensyang kapamaraanan. Christ's death on the cross of the world. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay para po sa sanlibutan. Jesus and cried because of the fundamental problem of the human sin. Si Jesus ay namatay dahil po sa pangunahing problema ng kasalanan ng sanlibutan. Judge to Whitefield of the famous to prepare in the prefecture of John chapter 3:16 and said, the world is the weak, the disgusting place. Sinabi po ni George Whitefield, ang isang dalubhasang mga ngaral na nagpahayag ng Juan chapter 3 verse 16 at ang sabi niya, ang sanlibutan ay puno ng kasamaan, madumi at mabahong lugar. There is nothing there that could attack God's love. Walang anumang bagay ang pwedeng maka-attract sa pag-ibig ng Diyos. It's pointed out the previous from chapter 1 of the Gospel of the John, the words to continuously defined of the darkness. Ito po ay binigyang diin sa kabanata 1 ng magandang balita ayon kay Juan na kung saan ang sanlibutan ay binigyan ng pangunahing kahulugan bilang kadiliman. The problem is that the light illuminates of the darkness, but the darkness does not disengage the light. Ang problema po ay ang liwanag ay hindi po magliliwanag sa kadiliman sapagkat ang kadiliman ay hindi po kinikilala ang liwanag. God sent the prophets of the communities to remember the covenant. Kaya ipinadala ng Diyos ang mga propeta upang ipaalala ang kasunduan. However, the Israelites they all do not remember God's covenant and only feel their own stomachs. Gayunpaman, ang mga Israelita ay hindi po inaalala ang kasunduan sa Diyos at ang tanging
tiyan at laman ng tiyan lamang po ang kanila pong iniisip. They become the God themselves and take charge of their lives. Sila ay naging Diyos ng kanilang sarili at sila ang namuno sa kanilang buhay. It is into the world that God sent His only begotten Son, Jesus Christ. Kaya sa mundong ito ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. The subject of the law of God, to fully understand John, the chapter 3:16, you must know that the subject of the sentence of the God. Ang pangunahing tauhan sa pag-ibig ay ang Diyos. At para lubusan nating maunawaan ang Juan chapter 3 verse 16, kailangan po nating maunawaan ang paksa ng talata, ang Diyos. The subject of law in God, Ang paksa ng pag-ibig ay ang Diyos. it is not the love we think of, not the love we give and receive. Hindi ito yung klase ng pag-ibig na ating iniisip. Hindi ang pag-ibig na atin pong natatanggap at ibinibigay. But the love that the planted and the begun, and that opinions of the expressions of God will save His people until the end. Kundi pag-ibig ng Diyos na nakaplano na at napasimulan na siyang nagbigay ng ekspresyon sa kalooban ng Diyos upang iligtas ang kanyang tao hanggang sa katapusan. John, the chapter 3 and 16, that must be understood in the conversations the Nicodemus. Ang Juan chapter 3 verse 16 ay dapat po nating unawain sa usapan kay Nicodemus. In speaking of his new birth, Jesus spoke of the son of the man, the being the life field of just of the Moses, is life of the bronze serpent. Okay, sa pagsasabi po ng pagkapanganak ng muli, ang sinabi po dito ni Jesus na siyang anak ng tao ang anak ng tao ay itataas gaya ng pagtaas ni Moses sa tansong ahas. This is the explanations of God's love, the just of the bronze, the serpent was lifted up by that the Israelites who had the choice but on the crosses and the judgment, and Jesus dies on the cross of us who have no choice but forever. Ito po ay ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Katulad ng pagtaas ng mga Israelita sa tansong ahas na walang anumang choice kundi mamatay sa ilalim ng sumpa at paghatol. Kaya si Jesucristo ay namatay sa krus para sa atin na walang anumang choice kundi mamatay. God saved us by paying the price of hanging Jesus Christ, His beloved on the begotten Son, on the tree, the crosses. Tayo iniligtas ng Diyos pamagitan ng pagbayad sa pamagitan ng pagpako kay Jesus, ang kanyang minamahal na bugtong na anak sa puno ng sumpa. This is God's love. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. Salvation is grace and gift. The problem is that don't deserve that kind of love. Ang kaligtasan po ay biyaya at regalo. Ang problema ay hindi po tayo karapat-dapat sa ganyang klase ng pag-ibig. He did not save us because we are okay because of the potential. Hindi niya po tayo iniligtas dahil po tayo ay mabuti. Hindi po dahil tayo ay may kakayahan. Romans, the chapter 5:8 says, good demonstrations of all of the power us in that while we were still the saved, Christ died for us. Sinabi sa aklat ng Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. We know our the host
how corrupt you are, don't know how much of the sinner that you are. Alam po natin na ang ating mga puso ay napakakurap at kung gaano po tayo kamakasalanan. That is why the salvation of grace and gift. Kaya po ang kaligtasan ay biyaya at regalo. If we repay, the favor is to no longer a favor. Kapag binayaran po natin ang isang pabor, hindi na po ito pabor. Those who believe in the will receive the eternal life. Ang sino mang sumampalataya ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. However, we do not receive the eternal life because we choose the path. Gayunpaman, hindi po tayo nakatanggap ng buhay na walang hanggan dahil sa pagpili po natin sa pananampalataya. Because faith is not blind. Dahil Because faith is not truth and obedience. dahil ang pananampalataya dahil ang paniniwala po natin ay may ay hindi po pananampalataya. Sapagkat ang atin pong paniniwala ay wala pong pagtitiwala at wala pong pagsunod. Because the faith is not something achieved. Okay. Sapagkat ang atin pong pananampalataya ay hindi po isang bagay na atin pong nakamit lamang. Eternal life knowing God in Jesus. Ang buhay na walang hanggan ay ang pagkaalam sa Diyos at kay Jesus. Eternal, this is given to those who believe in this way. Ang buhay na walang hanggan ay pinagkaloob sa sino mang sumampalataya sa ganitong kapamaraanan. What is eternal life? Ano po ang buhay na walang hanggan? Will you live forever? Ito ba'y mabubuhay ka magpakailanman? Then it is also intermittent life. The problem is not whether you live forever, but here you live forever. Gayunpaman, ang impyerno din ay mayroon din habang buhay. Ang problema ay hindi po dahil tayo mabubuhay magpakailanman, kundi kung saan po tayo mabubuhay magpakailanman. That is why in John the chapter 17:3 it says that the eternal life is knowing God and the Son. Kaya nga po sinabi sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang tanging Diyos na totoo at si Yesu Kristo na iyong sinugo. Ang pagkaalam patungkol sa buhay na walang hanggan sa Diyos at sa Anak. If so, we are already living the life of the eternal life. Kung gayon po ay namumuhay na po tayo ng mayroon ang ating buhay na mayroon pong buhay na walang hanggan. Also, they live in this world as those that have already the component of God and of Jesus Christ as Lord. They live their joy and the power of the heaven. Okay, tayo po ay namumuhay sa mundong ito gaya ng mga naunang nagpahayag sa Diyos at kay Yesu Kristo bilang Panginoon. Sila ay namuhay ng may kagalakan at kapangyarihan mula sa langit. Now we can speak boldly who will spread of the form this love of Christ. Kaya po atin pong maipapahayag ng may buong tapang na walang sino mang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Neither tribulations, nor desperation, nor the persecution, nor famines, nor nakedness, nor danger, nor sword. Romans chapter 8 and 9. Hindi ang kamatayan o buhay o mga anghel o mga pamunuan o mga kapangyarihan o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Salvation comes only from Jesus Christ. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang kay Hesu Kristo. Nothing in the world can space from the love of Christ. Walang anuman sa mundo ang kayang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Because we died and chose God. Sapagkat hindi po tayo ang pumili sa Diyos. But God chose us and holding
unto us. kundi ang Diyos po ang pumili sa atin at ang humahawak sa atin. The reason we can rest assured even when we feel like of the weakness has let go for our hold on to God is because God never lets go of His people. Kaya po mayroon po tayong rason at kasiguruhan na sa kabila ng ating kahinaan at ay tayo po hawakan ng Diyos sapagkat hindi po tayo hahayaan, hindi po papabayaan ng Diyos ang kanyang mga tao. Eternal life given to those who have believed in Jesus Christ. Ang buhay na walang hanggan ay ibinigay sa sino mang sumampalataya kay Yesu Kristo. Some people think that the salvation is available to everyone. Ang iniisip ng ibang tao na ang kaligtasan ay pwede kahit kanino. It is the unfair of the salvation that does not come to those who have the five good life of the son of poor. Napaka-unfair naman po kung sasabihin po natin na ang kaligtasan ay darating lamang sa mayroong magandang buhay at hindi sa mga mahihirap. However, in today's the text, God loves the expressions through the coming and the death of Jesus Christ, the only begotten Son, to this earth. Kaya po ang atin pong teksto ngayong gabi ay ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo at ng kanyang kamatayan, ang bugtong na anak dito sa mundo. Eternal life was guaranteed through this death, and those who possess the eternal life, this are clear that they are those who believe in Him. Ang buhay na walang hanggan ay ginarantiya sa kanya sa kamatayang ito at ang sino mang nakatanggap ng buhay na walang hanggan ay mayroong deklarasyon na ganito na patuloy na manampalataya sa kanya. Who is here? Sino po siya dito? Is Jesus Christ the way of the salvation lies only the Jesus Christ? Ito po'y si Hesu Kristo. Ang tanging daan sa kaligtasan ay tanging si Hesu Kristo lamang. It does not exist no other the relation, the idealist, the philosophies. Hindi po ito matatagpuan sa relihiyon, sa kaisipan, o sa anumang filosofiya. There is no one other than the Jesus Christ who can the needs of the death, the best of the salvation. Walang sino man maliban kay Hesu Kristo ang makapagdadala sa atin sa landas ng kaligtasan. Confessing this cold faith, therefore the faith comes only from God. Ang pagpapahayag nito ay tinatawag po nating pananampalataya at ang pananampalatayang ito ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Dear believers, Mga minamahal kong mananampalataya, if a person can fight without the Lord, which cannot go to the heaven, is very unfair in the human opinion. kung ang tao ay mamuhay lamang ng walang kautusan at hindi pupunta sa langit, ito po ay hindi patas sa opinyon ng tao. Are you frustrated? Kayo po ba ay frustrated? What we need to not is not the question cast on famous out of the instruction, but praises God first of the salvation from beginning to end to death. Ang atin pong kailangan ay hindi po ang tanungin ang Diyos dahil siya ay unfair, dahil tayo ay napoprostrate, kundi purihin ang Diyos sapagkat tiniligtas niya tayo mula sa bingit ng kamatayan. If we put it now, God's will and plan of salvation, you should experience the quality of different frustrations. Kung atin pong lubusang naunawaan ang kalooban at ang plano ng Diyos ng kaligtasan, kailangan po nating maranasan ang quality ng ang ibang klase ng frustration. For those who do not know Jesus Christ,
For those of the who go to church but are not now the gospel, we must preach Jesus Christ, the pace of the eternal life. Kailangan po nating ibahagi si Yesu Kristo, ang daan ng buhay ng buhay na walang hanggan sa mga hindi pa nakikilala si Yesu Kristo, sa mga hindi pumupunta sa simbahan, sa mga hindi alam ang magandang balita. The way for them to live, to not work hard and live their own way on this earth, but to know Jesus. Ang paraan para po tayo ay mabuhay, hindi po para magtrabaho ng magtrabaho at mamuhay sa ating sariling kapamaraanan dito sa mundo, kundi ang makilala si Kristo Jesus. What we must do is to present Jesus Christ as the evidence. Bakit kailangan po nating ipresenta si Yesu Kristo bilang ebidensya? I hope that you will be able to present Christ as the obedience in your daily life. Akin pong inaasahan na may pakita po natin si Kristo sa pamamagitan ng atin pong mga labi at sa pamamagitan po ng ating mga gawa sa atin pong pangaraw-araw na buhay. Thank you. Thank you, maraming salamat po. Let us all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. I will pray. I hope that only Christ would convey through our lives, through the action of our lives, and could love you the whole the homeland of the Philippines so much. Idinadalangin ko na si Yesu Kristo lamang ang may pahayag ng ating mga labi at ng ating mga gawa sa ating buhay. Mahal ng Diyos ang ating bansang Pilipinas. I praise the Lord of the being with the heel of the worship today. Aking pinupuri ang Panginoon sapagkat siya ay kasama natin sa ating pagsamba ngayon. As those who enjoy God's love you, I hope that all of us enjoyed abundant heavenly grace and His ours. Gaya ng ating pag-enjoy sa pag-ibig ng Diyos, akin ding idinadalangin na ang bawat isa sa atin ay mag-enjoy sa masaganang biyaya ng kalangitan dito sa lupa. I love in Miracle Church and you. God bless you and God loves you. Iniibig ko ang Cavite Miracle Church at kayo, mahal ko kayo at pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Amen. Thank you for the report.